What's up, guys? Get to know us through this video. We are going to be sharing our perspectives noong mga panahon na hindi pa kami, bago maging kami. So we have prepared 5 questions lang na relevant sa instances before we actually became together. Yeah, mga nakuha ko lang to sa internet. Ay, kami sa internet? Oo, hindi ko to. Akala ko ikaw nag-formulate. Sabi ka pa nun, wow. Oh, hindi ako. Siyempre, libre internet ngayon. Ba yun? Okay, so gagawin namin yun while we are actually having our dinner. So ang dinner namin tonight ay Pizza. and chicken wings. Chicken wings. Chicken Yay. wings, garlic parmesan. Yummy! Yes. Okay, first question. First question. Tell your version of the story of how we met. How we met. We first met online. Patay na kasi yung app na yun ngayon. Pero before, that year na nagkakilala kami, we met through Omegle. At that time, yung Omegle, sikat na sikat siya noon around mga approaching bare months ng year na yan. Pre-pandemic pa to, guys. And then, pero hindi ako aware. It was the first time I actually heard of the app. And then, yung friend ko, sabi niya sa akin, "Sino mo itong Omegle?" At parang natutuwa siya kasi tinatry niya yung Omegle. Tapos ang nakakausap niya is yung mga students namin, ganyan. Sabi niya, Same school. same school, sa same school. So parang ang sinasabi niya sa akin is, pwede mo daw makausap kahit sino, tapos hindi mo makikilala kung sinong kausap mo at all. Gising tao ako at the time, I was taking my master's. Tapos, wala lang, parang dumaan lang sa tenga ko yung sinabi niya na yun. Tapos, bukod sa kanya, yung mga advisory students ko at that time, tunog na tunog yung Omegle. Talagang lagi nilang sinasabi. Alam mo yun, yung kapag may trend, yung mga bata, yung mga, Iisa yung kasi ginagawa. teenager sila, iisa yung ginagawa ng mga bata. Ganyan. Tapos, after ko ng semester ko doon sa aking master's, so medyo hindi na ganun kadami yung ginagawa ko. And then one Sunday afternoon, sobrang bored ko lang. Tapos wala rin Sunday nga naman pala, akong, yun, no? yes. Tapos wala rin akong kausap talaga at that time kasi single ako at that time. So nakahiga lang ako sa bed ko sa bahay. Sabi ko, sige nga, try ko na nga yung Omegle. Okay. So nung tinry ko yung Omegle, nandun lang ako sa Safari. Safari lang ng iPhone. So when I tried it, tinignan ko muna kung ano siya. Tapos may part doon sa gilid nakalagay, parang hashtags. So naglagay ako ng hashtag, nilagay ko hashtag professional at saka hashtag 25. Kasi ayoko namang may makausap akong mga estudyante, di ba? Ang una kong nakausap at that time, babae siya. And then, niyayaya niya ako to go to church kasi parang nagsiserve daw siya sa church. So, ini-invite niya ako, baka daw pwede ako maging part ng church nila. Kaso, QC kasi yung church nila. Eh, kaya ako marunong lumabas doon sa aking city. All my life, I've lived in my city. At hindi ako marunong mag-travel outside of it. Okay, so, syempre, tinurn down ko yun. Because, sabi ko sa kanya, I remember, nakakatuwa pala yung Omegle kasi may makakausap kang mga taong ganito. Nag-usap kami about faith, gano'n. Seryoso pala yung app. Kumbaga, seryoso, may makakausap kang matino. Okay. And then, so parang nag-goodbyes na kami ni Miss. Parang, thank you, ganyan. So, nung na-disconnect yung convo, nag-try ako again. Kasi sabi ko, masaya pala siya. Alam mo yon, pwede kang mag-share ng opinions and thoughts mo without being judged. So, nag-try ulit ako. Upon trying ulit, meron na ako nakausap. At si Alvin na nga iyon. At ang nakakatawa pa, nung nakausap ko siya nun, parang, ang naging conversation namin revolved around interest with music and literature. And at that time, ang tinuturo kong subject ay literature. Okay, tapos, na-disconnect kami kasi nga sa Safari lang ako gumagamit. Na-swipe ko siya. So, na-disconnect yung conversation. So, sabi ko, okay lang. It was, again, a nice conversation with a stranger. Nakakatuwa. So, sabi ko, sige, try ko ulit. Ang pagka-click ko ulit, may nakausap ako ulit. So, parang from the start yung conversation. And ang nakakatawa, same kami ng conversation nung una ko nakausap. And as it turned out, siya ulit yung nakausap ko. Hindi mo naman. Tapos, in between the conversations, sinabi niya, parang nag-joke siya. Tapos, parang sineryoso ko yung joke. Tapos, parang ang point niya is, hindi, ganito. Pero yung tinype niyang word is, de. D-E. Eh, palayo ko yun before. Yung sabi ko, teka lang, parang nabaler Ganun ako. ako maghindi. Oo, ganun siya maghindi. Pero first time ko kasi,
first time ko kasi sa ganung parang application or website. So sabi ko, baka mamaya nakikita ako, baka mamaya nai-stalk ako, baka kilala Black Mirror. talaga. Baka kilala na talaga ako. Ganon. Kasi syempre, train tayo ng Black Mirror. Tapos, di sabi niya, ang point niya daw kasi is hindi. Sabi ko, kinabahan ako kasi akala ko baka mamaya kilala niya pala ako. Parang pinaglalaruan, baka mamaya student ko siya, tapos pinaglolo ko lang ako. Yung mga Nakasang ganun ako. pang-amoy ko kasi talaga nun. So, parang na-establish na hindi naman. Okay, and then later on, nagkakentuhan ulit kami. Tapos parang meron siya ulit joke na parang sabi niya, kung kaibigan daw niya ako, pupuntahan lang daw niya ako sa bahay, katulad ng ginagawa niya sa friends niya. Tapos sisigaw na lang daw siya sa labas na parang makikihingi ng Shanghai. Tapos ang sinabi niyang term is, tatawagin daw niya yung mother ko at sasabihin niya, Tita Belen, pahingi naman ng Shanghai. And lalo akong kinabahan kasi if you know me, my maiden name is Derian Belen. Tapos sabi ko, kilala ata talaga niya ako. So, grabe, sobrang triggering for me. Sinabi niya na feeling ko regala, ito na. Ini-stalk niya ako. Kilala niya talaga ako. Di ba? Ganda ko para sabihin yon. And anyways, turned out, ang explanation niya, different. Yan, different yung explanation niya. Ay, nako, ang dami kong ganun. Tapos, medyo napasaya yung conversation namin. Kasi talagang napunta kami sa iba't ibang parte ng buhay namin. Like, no? oo nga topics about family, friends, high school life, kabataan. Pinag-usapan namin yung buong buhay namin. And that's what's good about this. Hindi talaga namin kilala yung isa't isa. We don't know each other's names. We don't know what we look like. Pero na-hook kami dun sa conversation. Kaya, umabot kami ng 9 p.m. We started talking at 2 p.m. Well-remembered ko yung details. Tapos 9 p.m. kami natapos mag-usap. And Sa then, Omegle lang. Sa Omegle lang kami nag-uusap. Hindi kami nag-switch to different apps. Pero nung matutulog na, yung around 9 p.m. na yon, doon kami nag-decide to exchange ng aming account sa Facebook so that makapag-usap pa kami sa Messenger. Ayun, yun ang aking side of the story. For me, hanggang ngayon, nakakatuwa pa rin yung storya na yun kasi napakadaming moments doon na hindi mo i-expect na. Sipin mo 3 beses ako na-disconnect, pero sa after reconnecting, ikaw lagi nakakausap ko. Diba? Biniyayaan ka. Amazing. It's really amazing for me. Biniyayaan ka. That was the first and the last day na ginamit ko yung Omegle. Ayun, that's my version of the story. Okay. What's yours? Since yun naman yung ibang details naman is sobrang parehas naman tayo. Skip ko na lang yung iba. Pero yung iba, Sunday, may pasok ako nun nasa office ako nun kasi time ako nun Parang naalala ko sabi mo overtime. Oo, pinag-overtime ako nun. Siyempre, wala naman akong ginagawa Tapos sobrang lapit ng office ko dun sa bahay namin. So, win-win para sa akin na pumasok ng time na yun. Kaso, parang masamang bagay. Kaso, ang aga ko natapos magtrabaho. After break, wala na akong ginagawa. Babrowse-browse na lang ako nun. Tapos, naisipan ko mag-Omegle. Unlike yun, hindi naman ako foreign sa Omegle. Tapos, pero that time, tinry ko din na hanap ng conversation or magkaroon ng kausap na professional. At that time, professional 25 din yung naaalala ko na nilagay ko. Tapos, yun na, nagkausap tayo. Tapos, madami nga tayong mga bagay na pinag-usapan. Tapos, yung mga similarities na meron tayo. Tapos, yung mga time na feeling mo nakakagulat kasi alam ko yon. Parang feeling mo imposter ako. Parang na-amaze ako kasi nga, ang tingin mo sa akin ay impostor. Tapos, yung music, yung literature, tama. Tapos, yung Shanghai Alala ko yun Kasi hindi naman, noon pa, hindi ako mahilig sa Shanghai Tapos, nung time na yon kaya ako sinabing Shanghai. Kasi, alam mo yung meme dati? Meme yun dati na ang mga Pilipino, basta sa birthday yan, sa handaan. Lagi may binabaong Shanghai. Lagi may Shanghai. Pero ako, hindi kasi ako fan sa Shanghai. Hindi ko siya paborito Tapos, kaya ako sinabi yun kasi yun yung uso noon. Kaya para sa akin, joke ang dating ng manghingi ako ng Shanghai sa inyo. Oo. Sa bahay nyo. Kasi kami naman ng mga high school friends ko, ganun kami close kami sa mama ng mga friends ko Si Tita Telma, Tita Georgia, si Mama Lisa, si Mama Susan. So, nung time na yun, nag-isip ako ng ibang pangalan na feeling ko na yun yung ipapangalan mo sa ganong generation nila. Unang-una sa isip ko, Belen. Katinay ko agad ni Tita Belen.
Napaka-weird So, talaga. pagmala, tapos, ang mga pinag-usapan natin, family, no? Family, ang talaga ay music, literature, and family. Pinaka-amaze ako talaga doon is nung nabanggit niya na ang isa sa mga favorite singers niya ay si Taylor Swift. Buong buhay ko. Taylor Swiftie ako eh. So, hindi ako makapaniwala na may lalaking Swiftie. Hindi naman sa dahil kung anong reason. It's just because nabuhay ako na wala talaga akong kilalang Swiftie na lalaki. Siya ang unang Swiftie na lalaking kilala ko. Bukod syempre kay Daddy. Tapos nadagdagan na. Dahil yung mga friends ko, nalaman niyang Swiftie din sila. Ano po mga napag-usapan natin? Greek mythology, no? Mythology. Ako, in na in talaga ako nung panahon na yun, siguro, fourth year high school, tas pa-college. Kasi, bagong uwi nun si Papa, may dala siya, ang dala niya sa amin, PSP, tas may laro siya. Tapos, na-hook ako sa, mythology, Greek mythology, dahil dun sa larong yun. Feeling ko, habang nilalaro ko yun, mas na-introduce ako, mas na-expose ako. Tapos feeling ko, ang dami ko nang alam. Tapos gusto ko pang madaming alam ako. Tinuturo ko yun at that time. Yun yung lesson ko. Movies, favorite movies. Oh, Marvel. Marvel. Natin. Sobrang kasi talaga ako eh. Fan na fan ako ng, mga superhero movies nung time na yun. 2019, grabe, sobrang peak nung peak yun nung, ng MCU, no? Grabe. Part na mag-out na siya. Ayun, nung part na mag-out ako, kasi sabi ko nga, malapit lang yung bahay namin. Sabi ko sa'yo, 20 minutes. 20 minutes travel time. Mag-disconnect yung convo. Oo, magdi-disconnect yung convo. Tapos gusto pa namin mag-usap. Gusto niya pa akong kausap. Wow. Tapos, ayun, nag-out na ako. 4 o'clock nag-out na ako. Tapos bumiyahin hindi pala ako nagmadali. Parang chill lang. Parang wala naman ako inaabangan. Bago kami mag-disconnect, natatandaan namin yung tag. Pinalitan namin yung tag para sure na kapag pinili namin yung tag na yun, kami lang yung meron. So, ang pinili namin is yung Shanghai. Importante sa amin yung Shanghai. At importante na makapag-Shanghai ako sa bahay ni Mama Belen. Tapos after nun nga, umuwi ako. Binanggit ko sa'yo 20 minutes yung travel time ko. Pero para safe, 30 minutes. Ayun. After nun, nagkausap kami. Tapos tuloy-tuloy ulit. Tapos tinanong niya ba ako, kumain na ba ako? Ayun! Diba, ganun mga memes dati. Ay, wow! Kumain ka na ba? Kamusta dyan? Anong favorite, number mo sa electric one? And that's my version. The day we met. Let's now go to question number 2. What was your first impression upon meeting me? Ito, madali lang to eh. Ako nang sasagot dito. Mauna. Buong bibig ko talaga sa kanya nun. Unang beses tayo magkita, napagdesisyonan natin na magkita halfway. Magkaiba kasi yung cities namin dalawa, 6 kilometers away. Malayo pero pupuntahan. Malayo pero halfway. Halfway. Kasi mag-meet naman kami as newfound person. Parang stranger na makikilala mo lang, gano'n. Mall yun eh. So, para, ako talaga nag-decide na mall para maraming tao. Tapos, hindi ako matakot na baka kidnapin ako. Kasi takot ako makidnap eh. Tapos, yung pala, gantong frame yung dadating. At dadating, naghihintay. Naghihintay pala. Kasi nga, yun nga, mall. Tapos, nag-decide tayo after work. After work. Kasi weekday yon. It was a Thursday, actually. Uy, Thursday pala yun. Napingin naman ako nito. Tapos, yun? Ang nangyari, umuwi muna ako kasi gusto kong magpalit. Nag-shorts ako, tapos nagpalit ako kasi naka-uniform din ata ako nung panahon yun. So, ayun, dumiretso na ako doon. As quickly as I can. Uso pa dati yung GrabShare, ang mura pa eh. Nag-GrabShare ako noon. Pero dahil sa GrabShare, napatagal yung biyahe ko. Kasi hindi ko alam kung ano yung sequence na nangyari, pero dahil may ka-share ako, mas matagal. So, ayun. Nagantay ka nun, gano'ng katagal? 1 hour. 1 hour! O, di ba? Hehentayin! Tapos, kita tayo doon. Sa fountain. Cool pa ako nun Kasi, hindi naman ako, chill lang ako nun. Hindi naman ako nakakabahan sa first meet. Nakita na kita, alam ko hindi ako makikidnap. Tapos, nag-decide tayo mag-dinner. Sa pepper lunch. Pepper dinner. Yun ba yung first time ko? Oo, first time ko mag-pepper lunch nun. Pero favorite ko kasi ang pepper lunch. Nung hindi pa kami masyadong nag-uusap nun, kasi hindi kagad kami nag-uusap, parang dumiretso na kagad kami sa pepper lunch na para kumain.
Unang impression ko, mataray ka. Parang nakakatakot kasi yung mukha niya. Yun yung resting face niya eh. Parang may authority. Teacher na teacher talaga. Alam mong, yung mga klaseng taong hinahandle niya, yung mga loko-lokong katulad ko, mas way beyond pang loko-loko kaysa sa akin. On a daily basis. Na para bang, yung pagiging late ko, yung pagiging loko ko, sa tuwing mag-uusap kami sa chat, yun yung mga klase ng taong hinahandle niya araw-araw. Tapos mas malala pa. Ikaw? Ako naman, so late nga siya, di ba? Mga 1 hour din yun. Sabi ko pa sa sarili ko noon, edi, kung di siya sisipot, okay lang naman. Pwede naman ako mag-mall mag-isa, kaya ko naman yun. Okay lang sa akin. Pero, nag-update din naman kasi siya at that time. Parang takot na takot pa nga ata siya kasi nalilate siya. Feeling nga ako, di ba? Send siya ng picture, tapos sorry siya na Chill ako. sorry, ganun. Pero kasi nung nakita ko na siya na approaching sa akin, sa may fountain, nakita ko siya, yung itsura niya, sobrang natatakot yung mukha niya. Parang ganun, yung worried talaga yung eyes niya. Kaya, akala ko parang strong boy siya, pero parang hindi naman pala ata. Parang soft boy naman pala siya. Kasi, hindi niya pa ako nakita, Wala pero ako. parang takot na siya agad sa akin. Ganon. Tapos, after nang nag-dinner na nga kami sa pepper lunch, habang nag-dinner kami, ang daldal ko. Kasi madaldal talaga ako, pinanganak ako madaldal. Hindi siya nagsasalita, nakangiti lang siya, pinakikinggan niya lang ako. Ganun lang. So, ang impression ko talaga is, tahimik siyang tao. Ibang-iba siya ngayon. Shy type muna tayo sa Yun ang aking first impression sa kanya. Kasi talagang, ano mo yun, ang kulit niya ngayon kasi nandito eh. Pero noong una nagkita kami, wala talaga eh. Iba. Pag meron ng signs no, na makulit siya. Kasi nga, di ba, ang dami kong kwento, ganyan, dami kong chika. Habang nagkakwento ako, nakangiti siya, tapos tinitingnan niya lang ako, nakikinig siya, nakaganyan siya. Tapos ang reply niya sa akin, ang ganda ng hikaw mo. Anyways. Okay. Anyways, ang ganda ng Naalala ikaw mo yun? Naalala ko yun. May kinukwento kang trip nyo nung Oo. Kinu- Ang reply niya sa akin ay, ang ganda ng hikaw mo. Talaga ba? Feeling ko kasi nung time na yun, wala akong something na masashare. Eh. Share. Feeling ko bukod pa doon, trust issues. Sa mga bagay na i-share. Kasi hanggang ngayon naman, gano'n na kayo. Parang limited lang yung mga gusto kong sinashare kahit sa mga friends natin, gano'n, family. Next question. Question number 3. What's question number 3? What traits or characteristics that I have that surprised you? Bakit ko ba kasi hinanap to sa internet? Hindi ko tuloy alam saan. Pinag-prefer. Feeling ko kasi kilala na kita ngayon eh. Para bang wala na akong memory nung time na Hindi pa tayo. Something surprising. Feeling ko, kung babalikan ko yung mga conversations natin, feeling ko hindi surprise me the most eh. Parang, tumaas yung tingin ko sa'yo. Tingin ko sa'yo. Kasi ka lang, 3 feet ka lang eh. Yung ability mo to be in authority. Parang, mga kwento mo as a teacher, as ate. Parang ganun yung napansin ko eh. Kasi syempre, nung mga time na yun, wala naman ako sa buhay mo nun eh. So, parang meron akong imagination nung time na yun na from pasaway na teenager, biglang ito-turn mo kagad yung sarili, tinurn mo kagad yung sarili mo as someone na in authority ka, responsible ka kagad. Yung parang, meron kang switch. Ability siya eh, na for me na wala ako. Na maging, na in a split second or as quickly as you can, kaya mo siyang i-switch on. Tulad sa school mo, yung mga bata, alam nila kung paano kaya approach outside of the classroom. Pero once inside of the classroom, nire-respect nila kung ano yung meron ka. So alam nila na hindi ka basta-basta dapat feeling close FC agad, di ba? Kasi nagagawa nila yon outside, pero naiintindihan nila yon. Hindi mo siya kailangang sabihin pa na nasa aura mo na. Ewan ko, ganun yung dating sa akin nung characteristics, feeling ko characteristic yun. Nahone mo na siya, feeling ko. Kasi nga, it's something na, wala ako nun. Feeling ko wala ako nun sa pagkakakilala ko sa sarili ko.
As for me naman, siguro yung characteristic or traits na na-surprise ako, unang-una, nung unang araw na magkausap tayo is yung liking mo with Taylor Swift. For me, surprising kasi siya kasi nga hindi ako sanay na merong mga guys na Swifties. So, and then, pati yung interest mo with Greek mythology and literature. Kasi naalala ko na pag-usapan natin no, nagbabasa ako na ng Les Miserables. Gusto mo rin magbasa or gusto mo yung mga stories that are classic. So para sa akin, surprising yun, especially for a guy, kasi hindi naman lahat ng nakikilala kong lalaki Mahilig magbasa. ay mahilig magbasa. For a very long time that I've been living, hindi ko naman na-feel yung mga gestures ka for me na ginagawa. Na hindi ko naman talaga on a normal day, on a usual basis na tatanggap sa ibang tao. Lalo na sa friend mo lang, di ba? So parang yung mga gestures mo na yun, nasusurprise ako kasi parang napaka-thoughtful mo naman. For example, tas ito pa yung pinaka big plus. Kasi mahilig akong gumawa ng mga tula, ganyan, mga ganung bagay. Tas kapag sinishare ko sa iyo yung mga nagawa kong tula, nai-interpret mo siya in a way na intended ko. And for me, surprising yun. Ako na kasi to eh. Surprising siya kasi hindi lahat interesado sa tula ko. For me. Yung Magaling attention to details, yun. Okay, so that sums up number 3. Let's go to question number 4. What is question number 4, love? Ewan ko. For you, what was our most memorable conversation date? So, any? Siguro. Before tayo naging Tayo. Nauna ako. Siguro kung sa conversation, grabe talaga kami, sobrang memorable para sa akin nung time na Habang nasa klase ka nun eh. Tapos, parang meron kang group activity. Tapos nung time na yon, pinapipili mo ako kung ano yung, kung ano yung pipiliin ko. Parang feeling, parang may criteria yung pangalan nila eh. Okay. Kaya ako nasabi yun eh. Alam mo na kung saan ako papunta eh, di ba? Tapos, nung time na yun, magka-chat tayo habang nasa klase ka. Yari ka ngayon sa principal. Tapos, may listahan kang binigay, tapos pinili ko yung Wakanda, tapos binanatan kita. Naalala ko. Wakanda para forever. Para sa akin, memorable siya kasi parang yun din ata yung time na yun. Yung moment na chinat mo sa akin, tinitis ka ng mga estudyante mo kasi nakangiti ka. Smile ako. Nag-chat? Nag-chat. Nakangiti daw ako sa cellphone. Nakangiti ka sa cellphone. Tapos, sa date, memorable date. Dami nating date, no? Madami kasi tayo As a date. friend. Kasi for me, ang memorable conversation ko talaga is yung unang beses na nag-usap tayo. Kaya nga, kahit yung details, talagang alam ko, pati yung oras, alam ko. Kasi sa akin, Kasi hindi ko na maalala. sobrang memorable sa akin ng conversation na unang beses. Pero when it comes to date, ang pinaka-memorable sa akin ay hindi siya isa dalawa siya kasi parang magkasunod siyang nangyari as in parang ang pagitan niya hours lang. Naalala ko na. Kasi at that time, ang sabi ko kay Alvin, parang na-fall in love ako sa'yo. Parang ayoko, ganun. So, wag na tayo magkita. Ayoko nang magkita tayo ulit. Ganun. So, si kuya mo naman, Ikaw pa. sabi niya, Ikaw pa may ayaw, Ano pa ayaw mo makita? ang sabi niya naman sa akin, igagalang niya daw yung decision ko. Pero kung pwedeng mag-request na parang mag-date lang daw kami, parang last date na, ganon. Ganyan. So yung date na yon, dalawa yon. Isang prom date, kasi hindi naman namin kilala yung isa't isa nung time na nag-prom kami. At isang picnic date. December 7, meron akong racket kasi nag-MC kasi ako. So, after nung aking racket, sinundo niya ako doon sa may events place. Tapos, syempre, naka-formal cocktail ako, naka-heels, ganyan. Tapos siya, naka-formal din siya. Suot siya ng long sleeves na white, ganon. Ayos na tingnan. Tapos, nag-date lang kami, nag-coffee shop lang kami, naglalakad kami nang nakapang-prom kami. It doesn't matter kung tumitingin yung tao sa amin with what we look like. Pero parang, for me, napaka-memorable nun. Masaya siya. Tapos, nung pag-uwi namin nun, binigyan niya ako ng gift,
yung kasi sabi niya nga, hindi na kami magkikita. So, bibigyan niya na ako ng Christmas gift. Tapos yung Christmas gift niya sa akin is a painting. A painting of the sea na may puno. Kasi nga, yun talaga yung peace of mind ko, kaya nga pinatuto ko siya dito eh. Tapos, sabi niya, the next morning, gising daw kami, kahit parang lagpasin ng alas 12 ng gabi yun. The next morning, gising daw kami ng maaga kasi magpipiknik kami. Isipin mo, 6 kilometers away yung bahay nila. Umuwi siya para matulog ng ilang hours. Tapos the next morning, pag gising ko, mga 7 a.m., nandun na siya sa bahay. Punta na kami ng picnic date namin ng morning na yun. Tapos nakauwi na rin kami within that morning. So, for me, napaka-memorable niya kasi yung dalawang dates na yun, for me, it's very wholesome and it's nice kapag may isang taong gumawa nun for you. Okay. Iyak ko. Okay lang. Okay na ako. Ano mo ng favorite color mo? Sure. Okay, yun lang. Ang masasabi ko lang, that's how you get the girl. Anong huling beses na? Joke lang. Joke. And masaya na-reminisce natin yung araw na yun. Lagi natin ginagawa yun tuwing December 8. Dahil doon, tuwing December 8, Lagi kami picnic date talaga namin. Lagi kami nag-date picnic date. Kasi yung prom, tumatanda na yung mga tuhod, kaso-kaso. Hindi, kasi yung prom, ginawa natin yun kasi sabi mo nga, hindi mo ako kilala pa nung nag-prom tayo pareha. Last question number 5. Was there something you did to impress me in the early days when we met? When we met. Gusto mo ako? Ako Sige, muna. ikaw muna. Sa totoo lang, wala talaga akong ginawa to impress you. And that's something I really like. Kasi nga nung una kami nag-usap, parang ang tingin ko sa kanya kasi nun, lalo na nung umpisa, is kausap ko lang, parang nakakilala lang ako ng kaibigan ko na ka-wavelength ko. Yun talaga yung tingin ko. Exact wavelength. Grabe. Na parang sobrang dami nating similarities, wavelength na wavelength tayo, lahat ng trip ko, natitripan Yung mo din. energy, yes. Energy, the same. So, ang na-feel ko nun is, I'm free to be who I am. Kasi lahat ng ginagawa ko, surprisingly, na-amaze siya. Alam mo yung mga simpleng bagay lang na, normal ko yun eh. Ako lang talaga to eh. Pero parang amaze siya, tuwang-tuwa siya sa akin, just Feeling being mo. myself. So, para sa akin, wala akong ginawa to actually impress you. Kasi lahat ng kung sino ako bago naging tayo, in-express ko lang talaga kung sino ako. Tama. Ganon din naman yung na-feel ko eh. Kasi nga, mas naging deeper yung relationship natin, mas nakilala kita eh. Tapos, nag-live together pa tayo. Mas nakilala kita. Siyempre, doon na lalabas yun. Ala nang hindi pa. Ala na nga. Ala na nga. Di ba? Parang in that logic, di ba? Parang hindi naman... You don't have to do something extra. Oo. Ako naman, kita tinry i-impress eh. Kasi nung mga early days na kakakilala pa lang natin sa isa't isa. Very private ako eh. Madami akong bagay na hindi sinabi ka Hindi disclose. Hindi dinidisclose. Hindi naman sa hindi sinabi agad. Hindi lang mo lang dinidisclose. Kasi with caution lagi yung mga sinasabi ko, yung mga ina-express ko. So parang feeling ko, tingin ko sa sarili ko nung time na yun, nagtatago ako sa'yo ng info about me or ng ugali ko. As days went by, parang naging natural na yung conversations natin. Sa tuwing lalabas tayo, nag-uusap tayo, tapos kung ano-anong pinagkukwentuhan natin, nagiging mas open ako, tapos mas nagiging, mas nabibuild yung trust bond. Parang ganun. Parang yung tiwala ko na sige, ikukwento ko sa kanya, okay lang. So, parang yung mga ganung bagay, hindi na ako gumawa ng way para magmukhang astig-astig ako. Parang sa facial expressions, sa body Actually, language. unang kita pa lang natin talaga, wala na talaga eh. Talagang astig. Umano na kagad. Yung respeto mo kagad sa akin. Kasi parang, kayang-kaya ko to. Cut, direct. Nung mga panahon na nag-share na ako sa'yo ng mga interest ko, bukod pa dun sa mga similarities natin, yung hobby ko sa cards, yung
kung gaano ako kagaling mag-Dota, yung mga bagay, the games, gano'n. Yung parang pinakilala ko kung ano ako. Pero yung feeling ko, hindi naman yun yung bagay na magpapayamay sa'yo eh. Yung knowledge ko sa pop culture. Kunwari, ay, alam mo yung artista na yan. Ganun. Ay, alam mo yung director na yan. Yung parang ganun. Feeling ko, hindi siya something na ginawa ko para, ay, ang galing naman ni Alvin. Oo, tama. Ay, ang astig naman ni Alvin. Tama. That's it, guys. Hopefully, may mga natutunan kayo tungkol sa mga buhay-buhay namin bago pa kami nagkakilala. Or, malay mo, may mga makuha kayong mga tips if ever may mga kakausapin kayo in the future or i-meet up. Hopefully, this is helpful. Thank you for watching, guys. Don't forget to like, share, and subscribe. Like, share, and subscribe.